At sa ating mga balitang pambansa po muna, lumagda ng manifesto ang 14 na mga senador bilang suporta kay Senate President Miguel Zubiri. Kabilang sa mga nagpahayag po ng suporta sina Senador Loren Legarda, Sherwin Gatchalian, Sani Angara, J.B. Ejercito, Grace Poe, Joel Villanueva, Nancy Binay at Lito Lapid. Kasama rin po sina Senador Raffy Tulfo, Mark Villar, Bato de la Rosa at Bongo. Lumagda rin po mismo si Zubiri. Kabilang sa 10 senador na hindi lumagda sina Senador Amy Marcos at Cynthia Villar. Hindi raw kasi nakarating sa kanila ang manifesto. Makailang ulit na pong umugong ang usap-usapang patatalsikin umano si Zubiri bilang Senate President, pero wala ho namang nangyayaring ganoon. Sinuspindi naman ng ombudsman ng 139 na empleyado at opisyalis ng National Food Authority o NFA dahil sa questionabling bentahan ng NFA rice. Kabilang si NFA Administrator Roderico Bioco sa mga pinatawan ng 6 na buwang preventive suspension ng walang sweldo. Nagugat ang suspensyon ng ibunyag ni NFA Assistant Administrator for Operations Engineer Remuel Pagayunan na nasa 75,000 na sako ng bigas na buffer stock ang ibinenta sa piling rice millers nang hindi man lamang dumaan sa bidding. Anya ay binenta ng palugi ang mga bigas sa halagang 25 pesos kada kilo. Pinalabas din daw na naluluma na ang bigas kahit maganda pa ang kalidad nito. Inutusan pa raw ng NFA ang mga trader na irepack ang bigas ng walang NFA logo bago ito ibenta sa mga pamilihan. Nakatakdang magpulong ang NFA Council tungkol sa itatalagang officer in charge ng naturang ahensya. 14 na kasunduan po naman nakakahalaga umano ng $1.53 o 86 billion pesos. Ang naselyuhan ng Pilipinas at ng Australia sa Philippine Business Forum sa Melbourne. Ang bahagi nito ay para umano sa renewable energy, pagtatayo ng data center at ng digital health services. Nagpulong din sina Pangulong Marcos Jr. at Cambodian Prime Minister Hun Manet. Napagkasunduan po ng dalawang leader ang pagpapalakas ng ugnayang pang-agrikultura, partikular po sa rice trade, turismo, kalakalan at pamumuhunan. Binigyang diin ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagtatanggol sa ating soberanya sa West Philippine Sea. Sa kanyang speech sa Lowy Institute sa Melbourne, ipinunto ng Pangulo ang halaga ng maritime security sa pinag-aagawang teritoryo. Magpapatuloy pa rin naman daw ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa China. Pero hindi raw siya mangingiming pumalag kung patuloy na isasantabi ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Pinakakasuhan po naman ng Department of Justice si Pastor Apollo Quiboloy para sa child abuse at qualified human trafficking. Nilagdaan ni Justice Secretary Boying Remulla ang precautionary hold departure order labang kay Quiboloy para hindi siya makalabas ng bansa. Inasahan na raw po ito ng abogado ni Quiboloy na si Attorney Ferdinand Topacio. Iginiit ng pastor na inosente siya sa mga paratang ng panggagahasa, sa pilitang pagtatrabaho at pananakit sa mga dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Nagsagawa ho naman ng prayer rally ang mga supporters ni Quiboloy. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.